Good morning. Sino pong kakarating? Dito kayo, mami. May hilo kayo? Okay na sir, wala. Akala ko. Okay lang meron? Video? Sige, okay lang. Ano po bang... O pwede send mo lang sa akin para din ako Masaya natin. Itong balikat ko, kasi nasubsob ako. Kaya naman ako nasubsob kasi yung balance ko dahil may operasyon ako dito. Nalagyan ako na hip replacement ako. So meron akong Okay. implant dito sa kanan. Hindi na po natin gagalawin yan kasi yan, hip replacement. Ibig sabihin yan, wala pong napiperfect na hip kahit ang operasyon. Kasi umpisa pa lang, pag binuksan, siyempre, yari na agad yung balat mo. Siyempre, bubuksan mo yan sa loob. Mga tissue dyan, mga ano. Makabalik ka sa paglalakad, pero Hindi na talaga. maaaring kasi siyempre ang dami ko ng ano niyan. Dito ang dami ko ng dami nating pasyente na may mga plate kung saan talagang hindi na kaya yun parang medyo Balance ko talaga. balance. Ngayon po, Ito ngayon, nung nasubsob ako, malakas yung pagkakasubsob ko padapa eh. parang Ah, yumanig. Oo, umano to. Masakit. Akala ko nung una Hindi naman na-dislocate. walang sa Saan ang walang unang nakita tumama? eh. Patagilid kayo o yung kamay niyo ano, pasubsob? Pasubsob. Pag mga Tapos nagte-therapy na ako, hindi ako hindi ako na sa therapy. diabetic po ba kayo? Hindi naman. Diabetic ako. Diabetic. Okay. Tapos ito, masakit din to. Tapos ito, masakit na rin. Yan, buong ano ko. Buong katawan na. Almost 6 pa yun. Sabihin niyo kung masakit na may pipindutin lang ako. Yung mga ganito sa buto. Dito meron. Dito meron, dito wala. Pero ito yung masakit. Hindi, itong kaliwa ko. Ito bang masakit? Kaliwa ko. Ayan. Ito masakit yan. Ako, masakit. Kahit malambot lang, okay. Masakit siya. Frozen to pag ganito. Oh, sabi ko na eh. Pagka ganong simpleng pindot lang, umaray. Sure ball yan, frozen. Kasi mayroon tinatawag ng mga shoulder pain lang. Masakit siya, naaangat. Pero ito, wala pa sa kalahati. Oh. Yung, ang sabi ng ortho na tumitingin sa akin, yun nga, torn rotator cuff. Torn rotator cuff. Ano ibig sabihin ng torn rotator cuff? Ibig May- sabihin, may punit yung ano nyo, Sa may te- punit dito yung nga mga sa ilalim. tendons, ligaments. Ito po ang rotator cuff. Oh. Ayan, rotator cuff. Tear. Meron partial tear, meron full thickness tear. Ngayon, nasaan kayo ron? Pag torn kasi, ibig sabihin, cut na yon. Nasa full thickness tear kayo. May pinadala ako dito noon na, ano, yung sa ultrasound. Kasi hindi nila ako ma-MRI dahil may implant ako. Ano yan eh, tutunog yan doon, tsaka hindi Kaya- kayo pwedeng isa lang doon eh. Oh, so, ang nilagay na lang sa akin yung musculoskeletal ultrasound. So, Okay. hindi kitang-kita na, pero may nakita sila na portion na. Pero ma'am, ako naman marami akong hinandil na ganito. Oh. Ang diskarte sa mga torn, syempre, talagang alalay dyan kasi may punit na nga. Magtiis lang kayo ng 10 kilo lakas ng loob, kaya natin yan. Tapos, syempre, ito lang, ang kalaban kasi dyan talaga madalas sa mga frozen, 90% sabi nga ng mga doktor, pag diabetic kayo, bisitahin kayo niyan, 90% ng mga diabetic person. Kaya pag nakakaramdam kayo, kung kayo ay diabetic, para sa lahat po to, kung kayo ay diabetic, at nagkakaroon kayo ng parang shoulder pain, consecutive 1 week na, parang patingin nyo na agad. Kasi darating yung panahon na aggressive siya, lalo kung katulad niya, nabigla kayo, nasaktan kayo. Ang bilis niyang ang bilis niyang mamaga sa loob. Tapos, alam niyo naman ang mga pag nasugatan ng diabetic, ang tagal gumaling. Tapos, syempre, tutulog tayo, ipitin natin yan. Mas komportable, masarap magulog ka tagilid. Sa mga susunod na buwan, talagang hindi mo na siya maangat. Impling na siya. Hindi nga ako nakatulog. Wala nang nangyari. Masakit yan, lalo pag yun nga ganito nga lang, oh. Masakit na kaagad. So, kaya naman to. Kailangan na ng konting tiis. Tapos tuturuan ko pa kayo ng exercise kasi hindi yan pwedeng biglayin ng full stretch. Lalo kung torn na, ibig sabihin ng torn, rupture na. Siyempre, pag pinilit mo pang stretch yan, madadagdagan yun. Kailangan yan paunti-unti. Kaya naman yan.
O, ang mawawala lang dyan, hindi pa yan mapiperfect mga based on my own. Siyempre, sa dami ko na experience. Tapos, mangyayari dyan, yung masakit, pag pinipindot ko masakit, kahit suntokin ko yan mamaya, yun ang magiging beneficyo nyo. Kahit lagabugin ko yan, bearable na siya. Di ba, pag inihiga niya, pag naipit, masakit. Napakasakit. Napakasakit. Matukod ko lang ng konti. Matukod mo lang konti, mamaya itulak kita. Hindi. Yun ang maaasahan mo dyan. Pag na-adjust yan. Pero kailangan nyo lang tisin yung 30 seconds. 30 seconds, 1, 2, 3. May pain talaga. Kahit saan naman kayo pumunta. Kaya ako sinasabi to, parang alalay na to. Kasi kung mahina ang pain toleration nyo, mapaghandaan nyo. Kaya ako minsan binibiro ko kayo na magbahaw ng 10 kilo lakas sa loob. Kasi wala kayong takas kahit saan kayo pumuntang masakit talaga adjustment. Lalo kung super frozen na. Talagang masakit talaga siya. Wala kayong pupuntahan na hindi kayo masasaktan. Relax lang. Kung mapapansin nyo, marami kami nag-a-adjust ng ganito. Pero yung experience ko sa ganito, siguro mas malawak yung kaalaman ko sa ganito. Kasi ito hindi ito basta-basta ina-adjust ng biglaan. Kasi talagang masakit. Alalay talaga. Tapos pinabaliktad ko yung combo nito pagka alam kung ano. Pagka alam kung super lang. Ano yun muna natin ang pau. Tandaan nyo, pag gagamit kayo ng pau, alugin nyo muna. Yun lang, galaw mo yung masakit. Kita nyo, simpleng galaw pa lang yun ha. Wala pa yung main. Wala pa yung main na adjustment. Kita nyo, hindi ko pa siya ganong ginalaw. Dininang ko lang ng konti. Tinuda ko lang dito niya. Ibig sabihin, soft si mami. Ang tawag dyan is mahina yung pain toleration. Yung talagang, siyempre, pag masakit, pag mahina yung pain toleration, mayroon ngang pag tinuturukan lang ng karayom, may matay pa eh. Yun yung mababa ang pain toleration. Meron namang iba, kahit nataga na, wala pa rin aray. Tsaka na inaaray pagka bumalik, nasa ospital na. So, ito yung part ng pag-alalay. Pero mamaya, susuntokin ko yan. Wala na. Kumbaga, lalaga-buglog-buglog eh. Kita niya, mag-ginanon ko lang, wala pang pwersa. Diniin ko lang ng konti. Pero talagang masakit to, pagandaan nyo lang. Kahit konting ano lang galaw ko masakit. Okay, sige. Palamputin ko lang muna. Paplus muna ng pagmamahal. Tsaka yan kung mapapansin nyo, pag kinapa nyo yung muscle nyo na parang may bukol-bukol, may malalim, may maangat. Parang sa longganisa style. Ang tawag dyan is muscle spasm or mga stiff muscle. Huwag yung didiinan yan kasi lalong masakit. Ito, yan pag kinapa mo, iba ang itsura ng laman, iba yung itsura ng laman niya, hindi pantay. Talagang may malalim, may aangat, may pag ganon. Pero yan, huwag yung diinan. Ganyan lang. Kasi masakit talaga yan. Masakit talaga Pagka siya. nagpapaano nga ako sa kanya dito, ganun lang, sabi ko, hindi kailangan. Hindi kailangan. Hindi Haplos kailangan. lang na gano'n, kasi Oo. pag matiin, masakit talaga. Masakit talaga. Ayun, kahit mababaw lang. Pero yun nga, para rito sa inyo yung mga nag-aaral pa. Yan. Soft lang muna. Pero mamaya pwede na yung i-hard. After nung pag-angat ko. Okay, pwede na yan. Isin nyo lang, 2 pitik lang to. Oh. Okay. Oh, kaya na. Kaya? Ma'am? Oh, kaya. Ini yung mga yung mga pinakamahalagang adjustment. Tapos last na, yung paangat. Ano ba lang? Ito na, last na to. Ito na yung pinaka-last. Tapos massage na lang Huwag ulit. mong matry. Oo, huwag mo kontrahin. Huwag mong matry kasi. Sige, sigaw mo lang, okay lang. Masakit. Last naman na yun. Last na yung ganyan kasakit. Promise. Last na yung ganyan kasakit. Tapos traction na tayo. Sige, sigaw mo lang. 30 seconds na naman yan. 5 na. 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, bilisan na natin. 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 36 na naman daw. 29, 30. Wala makatulog ka na. Okay. Kaya. O, sige. Susunod na ano, hindi na to ganun kasakit. Iyaan na lang natin. Hindi na to ganun kasakit. O, hindi na yung ganun kasakit. Okay, thank you. Sige ma'am, higa kayo ma'am. Kaya niyo dumapa? O sige, tapa kayo. Para yung buong likod niyo. Kaya mo. Kaya na yan. Hindi naman yung dire-diretsong ano. Yun ang adjustment sa ano. Madalas kasi sinasabi, hindi yan dire-diretso. Masakit sa una talaga adjustment, talagang kailangan nyo yun eh. Tapos, habang tumatagal, kumukul doon. Ano ko dito? Dito ako magsisimula. Sige po, sige po. Pero nakakadapa kayo talaga. Okay. Kaya lang yung... Kailan pa po ba yung operation nyo? Nung May 8, 2023. Okay, sige, medyo matagal na. Hindi naman natin Kaya lang pakay. masakit yung ano pa niya, yung hiwa niya. Masakit pa yung hiwa? O hindi naman ang tatamaan yan, hindi yan tatamaan. Hindi yan tatamaan. Pag hindi ka komportable, patatayuin kita. Sige, labas mo yung kamay mo. Sa gilid po yung trabaho. Maganda lang. Ayan. Komportable na? Kaya na? Okay naman? Medyo masakit. Okay. Medyo masakit. Kaya naman? Okay, last na. Relax lang. Okay, massage mo muna yun. Pag ginanito ko, mas maganda. Yan. Okay? Ayan, kaya na yan, dire-diretso na yan. Hindi kayo mamamatay dyan. Maaari kayo mahimatay. Pinapakita rin namin yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit saan kayo pumunta, pag super frozen kayo, hindi kayo makakatakas. Talagang kahit hindi ma-adjust yan, matabig lang ng konti, mahawa ka lang ng konti. Grabe sakit yan. Alam niyo yan, maraming video dyan sa YouTube ko, naka-record na yan. 14,000 yung recorded. Sabihin na natin yung frozen shoulder to, 4,000 na lang. Kaya, hindi namin tinatago kung umiiyak kayo sa video. Bakit? Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo. Para yung mga magkakaroon pa ng frozen shoulder, makapaghanda kayo. Lalo sa mga diabetic, madalas kong binibilin. Pag may nararamdaman na kayong naangat pa pero may shoulder pain na consistent na 1 linggo, 2 linggo, pakibisan nyo na agad. Kasi pag susunod na buwan, soft touch na kayo. Konting masakit na. Tapos syempre ipapatherapy nyo yan. Papatherapy nyo yan. Ang mangyayari dyan, syempre full stretch yan. Walang adjustment. Nararapture sila. Kaya kay Ma'am Torn, bakit kaya yun? Bakit kaya na-torn? Dahil yun sa mga full stretch na ginawa. Yun ang totoo. Kasi hindi mo mapupunit yan nang hindi mo pinagalaw. Ang kailangan kasi dyan, may balik sa angat yung head humerus. Yun ang totoo. May galaw yung head humerus sa ating glenoid labrum, glenoid cavity, o tinatawag na rotator cuff. Yan yung napupunit. Tapos, makaka-recover naman yan. Makaka-recover naman yan. Kailangan lang yan, matanggal yung pagkapakat. Kasi meron tayong tinatawag dyan na tear and glenoid labrum. Ihaya. So, dahan-dahan lang. Pag ganito. Yan. Okay. Yun. Okay, huwag mo nalagyan ng ko kasi baka masakit pa ko yun sa... Nakakapag talaga itong ulo ko. Hindi. Aangat ko yan. Sige, straight lang kayo. Yan, straight ko na yung paa nyo. Yan, lagay lang sa tiyan yung kamay. Yan, sige lagay lang sa tiyan. Yan. Okay. Mabilis lang to.
Tapos na. Massage na lang ulit. Tapos na lang ng pagmamahal. Kailangan lang itong traction para sa lahat kasi ito. Okay, inhale. Exhale. Down. Thank you. Diyan ka lang muna in a few seconds. Pwede na yan. Pwede nang lagabugin yan. Ito yung sa kaliwa eh. Hindi naman sakit. May pain time pero bearable na, hindi na katulad kanina soft touch. Tsaka yung pag ginano mo, unti-unti na yan. Ganun talaga siya eh, ma'am. Wala talagang takas. Kaya sa mga bawat video ko, pag may ganyang kaso, inire-remind ko na, opo, magbaon ng 10 kilo lakas ang loob kasi talagang ito na, soft massage na ulit. Last na to. Oh. Tapos, bili kayo ng pau. Bumili kayo ng pau pang alalay. Kasi hindi pa ito maangat. Ang mababawas lang dito, yung mga sobrang sakit, pag natabig kayo, pag naibungguan nyo sa sarili yung kilos nyo ba. Tsaka yung mga biglaang kilos, wala na yung mawawala yun. Yung mga parang pinaso. Tsaka yung mga madidinan natin yung kanina pag ginano, no, masakit ka agad. Yung pinindot ko. Tapos uulitin ko. Yung kanina, di ba umiyak siya kanina rito? O, yan, the same. O. The same ng hawakan. Hindi naman sakit. Yun ang difference. Yun ang magiging difference. Pero ma'am, susundan nyo pa ito ng ganito. Madalas ko itong tinuturo. O, masakit. Ha? Hindi. O, hindi. Ganito lang ang exercise nyo. Hindi kayo masasaktan. Ganyan, masakit. Kasi sa rotator cuff, kailangan nagra-round ka talaga para dumudulas yung head humerus natin sa loob. Kasi ang normal yung kamay natin nakakapag kahit ganun-ganunin mo yan, dapat walang masakit. Eh ito kanina, konting ganun, konting tukod, masakit. Ngayon pwede nyo nang lakasan yan. Yan ang difference na adjustment. Tandaan nyo yan. O, tingnan mo. Tingin ka ron, ma'am. Hindi na. Oo. Kailangan lang magtiis. Tapos ma'am, araw-arawin nyo lang itong i-round-round. Kasi hindi ko ito ipo-full stretch. Hayaan ko lang muna si ma'am makapag-stretching na mga ganyan-ganyan. Kasi yung torn nga, tinatawag na torn, rotator cuff, madadagdagan yan pag pinilit mo yung iangat. Unti-unti yan, i-massage mo, round and round and round. Safe naman yung ganito. Hindi masakit, tapos konting ganyan, o kaya naman. Yan lang pansimula. Tapos yan, pag wala na kasing masakit, pipilit-pilitin mo na iangat. Kasi wala nang masakit eh. Kasi nakabalik na yung tinatawag nating head humerus sa glenoid labrum o yung glenoid cavity niya pa sa loob. Okay, ma'am? Dito kayo, yung pain ko dito. Ay, sige, massaging ko rin dito sa leg. Hindi ko pa ito na eh. Tsaka dito, medyo masakit din yung kanan kamay. Sige. Hindi ko pa na. Massage na lang yan. Kasama na yan sa traction. Tandaan nyo sa cervical, pag ganun kasi yan, kaya mahalaga yung cervical, dinidecompress. Parang higihila nga yung mga litid ko dito. Yan po, sa nervous system. Sa leeg talaga yung main yan pag ganyan, kaya dadaan sa shoulder yan. Pag may tama kayo sa leeg, kung meron kayo mga cervical spondylosis, cervical radiculopathy, pag ganyan talaga yan, maapektuhan yung iba, mamamahid-manid pa yung mga kamay. Hindi, ano yung tawag yun sa ganun? Trigger finger pa nga ako eh. Yan, kasama rin yan. Tingling, numbness, trigger finger, or carpal tunnel syndrome. Yan. Yan ang mga parang mararamdaman dyan pag meron kayong bara sa cervical. Oh, nakaraos na. Hindi naman kasi hindi Pwede ko ready. i-refer dito sa paa ko? Pwede nyo nang abutin yung ulo nyo. Paunti-unti. Kanina ganito lang, sobrang sakit na. Wala pa nga, ganito lang oh. O ngayon oh. Tingnan mo yung changes. Oh. Bearable na siya. May pain pa yan sa loob kasi inflame yan. Pero that's normal. Okay? Ma'am, tagalin natin yung sa paa nyo. Yung nararamdaman nyo yung sa paa nyo. Eh dito nga meron pa kayo nararamdaman sa parting eh.
hindi pa yan talaga pwedeng pakilaman. Ang pinaka-the best na gagawin nyo dyan, i-elevate nyo. Kasi, once na nung-opera kayo, siyempre may makakat talaga dyan. Hahayaan pa yan maghilom. I-elevate nyo lang yan pag natutulog kayo. Kasi yung bumababa na fluid dyan, kita nyo yung paa nyo parang bonchog. Hindi makaakyat, hindi kagad makaakyat. Kasi, diabetic po tayo. Mas malagkit o mas malapot ang dugo ng diabetiko. Okay? Sige, ma'am.